Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Siniguro ng De La Salle University na handa ang kanilang koponan na ipagtanggol ang kanilang titulo sa UAAP Season 87 Men's Basketball Tournament pagkatapos nilang pagharian ang 2024 World University Basketball Series. Inangat ng Green Archers ang tropeo para sa Pilipinas sa pamamagitan ng 101-86 panalo laban sa Korean University para maging ikalawang Filipino collegiate squad na makakuha ng titulo pagkatapos nakuha ng Ateneo de Manila University Blue Eagles ang kampyonato 2 taon na ang nakalilipas. Pinangaralan si Kevin Kiambao bilang Most Valuable Player sa 3 araw na torneo na ginanap sa Tokyo, Japan. Nakapasok sa finals ang Lasal sa pamamagitan ng pagtalo sa knockout rounds laban sa Perbanas Institute ng Indonesia 117-71 at sa reigning champion na National Chengchi University ng Chinese Taipei sa isang overtime 77-73. Magsisimula naman ang UAAP Season 87 sa Setyembre 7. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hinadlangan ng Petrogas ang pagbabalik ng Creamline para pataubin ang Cool Smashers sa loob ng 5 sets, 25-23, 25-19, 20-25, 23-25 at 15-12 para ibigay sa All Filipino Champions ang kanilang ikalawang talo sa 2024 Premier Volleyball League o PVL Reinforced Conference sa larong ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Pinangunahan ni Import Wilma Salas ang Angels sa nalikom nitong 34 na puntos kasama pa ang 17 excellent digs. Nagbigay naman ng suporta si PVL Most Valuable Player Brooke Van Sickle sa nagawa nitong 24 na markers, sahog pa ang 18 excellent receptions. Nanguna naman para sa Creamline ang kanilang import na si Erica Staunton sa nagawa nitong 30 puntos habang nagambag si Bernadette Pons ng 17 puntos kasama pa ang 26 na excellent receptions at 19 na excellent digs. Sa unang laban, binigo ng Choco Mucho ang pagtatangka ng Cherry Tigo na makuha ang laban sa isang makapagpigil hiningang 5-setter 25-16, 25-11, 23-25, 19-25 at 15-12 para kunin ang kanilang ikalawang panalo sa torneo. Kahit wala ang kanilang mga star players na sina Cici Rondina at Cherry Nunag na kasalukuyan naglalaro para sa Las Pilipinas, andyan si Mean Mendres para pangunahan ang opensa ng Choco Mucho sa nagawa nitong 18 puntos galing sa 14 na attacks, 2 blocks at 2 service ace. Nag-ambag naman si Dindin Santiago Manabat at Madi Madayag sa nagawa nitong 17 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkatapos mapatalsik sa quarterfinals elimination sa Landesville, bumawi si Filipina tennis star Alex Ayala. Sa Women's Singles Round of 32 ng International Tennis Federation o ITF W100 Tournament na ginanap sa Cary, North Carolina sa Estados Unidos, tinalo niya si Julia Riera ng Argentina sa loob lamang ng 2 sets, 6-3 at 6-1 para makapasok sa round of 16. Makakatapat ni Ayala sa susunod na round kung sino man ang mananalo sa pagitan ni Oksana Selekmeteva ng Russia o Hina Inoue ng Estados Unidos. Kakagaling lamang ng world number 147 na si Ayala sa 2024 Kerr Jewelers Tennis Challenge sa Landisville, Pennsylvania kung saan natalo ito kay Olivia Galecki ng Australia sa quarterfinals 6-1, 0-6 at 6-3. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.